Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Sabi niya, "Sorry guys, ito na talaga manok ko for 2028. Martin Hontiveros." Tapos, linagyan niya na ng tawag nito. Hashtag Maho 2028. Martin Ho Hontiveros, Maho. Diba? Maho, parang islang ng baho. So, wala na. Nagbalimbing na si Sas Rugando Sasot. Imbes na Sara Bongo. Ano ba yung Sara Bongo? Sabong? Sara Bongo. Sago. Naging Maho. So, ito ang malakas na kalaban ni BP Sara at Bongo sa 2020, itong tandem ng Maho. Okay, tingnan natin ang reaction ng mga tao. People who reacted. Ilan ba ito? Ayan. 25,000 people who reacted. 24,000 ang tumatawa. Wala. Sas, hindi ka magsilbi. Talunan kayo ng iyong Maho. 24,000, tinatawanan kayo. 650 lang ang nag-like sa Maho. Okay. Hernando Batumalaki. Ako, Maho, asopre. O, Baho. Inday Conching. Ang bantot. Maho. Sharon Dasera. Mga salot lahat sa bayan. Mabaho. O, nilagyan ng mabaho. Ani Rosina, pwede rin. Hutin. Bakit Hutin? Hontiveros Martin. Hutin. Wala na ito. Trixie Trosio. Sounds like baho. Anyway, seriously speaking, yan ang sinasabi ni Richard Hidarian, Sub-Saharan level Africa. Hindi daw siguradong mananalo si BP Sara sa 2028 kahit malusutan niya ang kanyang mga impeachment complaint. Dahil mag-unite daw ang loyalist at sa mga kakamping dilawan. So, dapat magkaisa ang dilawan at ang mga loyalists mag-field ng isang kandidato, isang slate. Kaya ito, posibleng mangyari kung willing na mag-slide down si Hontiveros para kay Martin. Posible yan. But the question is, Martin Hontiveros tandem, are they winnable? Yun ang tanong. Sa latest survey, napakababa yung voters preference rating nila. Si Hontiveros is only 3%, si Martin is only 6%. Samantalang si BP Sara is 35%. Yung Tangerine survey, I think that was June or May. June. Hindi winnable. Kahit mag-unite pa yung dalawa. Kasi ito ngayong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez sa isang patas na election, hindi siya talaga mananalo. Maliban na lang kung mayroong pamamaraan na mananalo. Kailang sa isang patas na labanan, hindi siya mananalo sa 2020. Makikita mo sa sa mga reaksyon sa social media at pati mga taong nakakausap ko. Mahina talaga si Speaker Martin Romualdez. Mananalo lang siya kung ma-disqualify niya ang mga kalaban niya. Example, magtagumpay si Speaker Martin na mapa-impeach niya, makonvict
sa isang impeachment trial si BP Sara. Yan. Kung sila-sila na lang, Martin, Hontiveros, Lenny, Tulfo, baka sakali may pag-asa. But habang nandyan si BP Sara, malabo, parang suntok sa buwan. The only candidate na who will stand a chance to beat BP Sara is former Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi mayroong solid na vote base si BP Leni. Yung mga matitinong dilawan o kakamping, marami-rami pa dyan. I still believe it. Ilan ba yung boto ni BP Leni nung nakaraan? 15 million? Meron pa. 15 million. Kayang-kaya nila yan. Kaya lang, alanganin ako, ngayon nga, hindi siya tumakbo pagiging senador. Mas gusto niya na naging mayor. At tingin ko nga, mas effective si BP Leni as doon na lang siya sa kasi mahal siya ng Bicolano. Kaya doon lang muna siya. Palagay ko ayaw niya na yung magulo na buhay politika kasi nga grabing pagkatalo niya nung last election. So kung hindi tatakbo si BP Leni sa 2022, wala na akong nakikitang pag-asa na may mananalo pa kay BP Sara. Kahit kaninong tandem pa yan. Pwedeng Martin Rafi Tulfo, Matu. Tulfo, Matu. Sino pa bang mga Bamakino, Kiko Pangilinan? Wala yan. So, good luck. Sas Rugando Sasot sa iyong bagong tandem na Maho. Ikampanya mo na sila starting now at makipagpustahan ako sa iyo. Hindi kayo mananalo sa inyong Maho kasi magiging diretso yan inodoro kasi mabaho. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Uncle Baba, so ako siyang bisitahon. So muna ni ang